Nag-start ako engaged to farming bata pa 2010. Habang nag-aaral, nagtatanim ako ng gulay. Kasi yung pamilya ko, nagtatanim sila ng gulay. Welcome to Española Integrated Farm, learning site for agriculture, located at Barangay Pinamaton, Matalam, Cotabato. Nag-start ako pumasok sa Forage Club noong year 2017. Yun po yung start na unang-una, hindi sana ako, parang hindi ako mag-join sana sa Forage Club dahil nahihiya ako na makipaghalubilo sa mga tao kasi mahihain. And then yung time na yun, nag-try ako attend ng training and meeting dun sa province. And then doon ko nalaman yung opportunity ng kabataan na isang forager din ng Antipas yung nagsalita, at doon ako na-encourage na malaking tulong pala sa kanya na nakaalis siya papuntang Japan. And then doon na-encourage po ako na maging active sa Forage Club. And then nang dahil sa Forage Club, nagbago yung buhay ko. Yung dating iniisip ko is yung sugal lang, ganun, sugal sa manok, kabayo. Pero nang dahil sa Forage Club, after 2018, nawala yung vision na yon. And then nag-focus po ako sa pagplan na makabuo ng sariling farm at makaroon ng learning site. Nangarap ako na magkaroon ng learning site kasi nung una nag-attend din ako ng Farm Family Congress doon sa Coronadal. And then doon nasaksihan ko yung success story din ng isang farmer na nagsimula sa wala pero nagkaroon ng sariling farm at nagkaroon ng learning site for agriculture. And then doon na-encourage ako na magkaroon din ng ganong farm and then makatulong sa kapwa ko youth and kapwa ko forager, kapwa ko farmer na ma-improve at maiangat ang produkto ng ating agrikultura sa Pilipinas. Sa akin, malaking tulong yung Adopt a Farm Youth program ng ETI. Doon ko natutunan yung pag-organic, pag-livestock, and then pag-seeds ng nyog, pag-alaga ng manok. Doon ko natutunan sa GBS The Third Agro Farm, kay Kagawad Gregi Salhay. And then yun, yung mga advice niya sa akin na about farming, malaking tulong yun sa akin. At yun yung dahilan din kung ba't ako nag-pursige na magkaroon ng sariling farm sa kanya. Kasi yun yung first na training ko sa kanya, 1 month training dun sa kanyang farm. Then doon ko natutunan kung paano kahalaga ang pagpa-farming. Experience ko naman sa Japan is yung fruits and vegetable. Doon, yung natutunan ko doon is yung ginagamit ng host family ko is yung hindi siya fully organic pero nagagamit talaga siya ng organic kasi yun talaga daw yung importante sa ating mga lupa. Kasi pag fully synthetic yung ginagamit, unti-unti daw yung lupa natin nasisira. At sabi niya, pag mayroong organic, balance lang daw yung ng lupa. And then yun, yung ginagamit niya doon is binibili niya sa kanilang agriculture is yung mix na cow manure and then carbonized rice hull. And then yung ginagamit nila na yung mixing ng urine ng cow at saka yung mayroon pa silang hinalo na iba. Yun po yung and then yun na yung ginagamit ko ngayon.
And then pagdating naman sa pag-alaga ng gulay, is yung tinuro niya talaga yung pag-pruning ng mga bunga, mga sanga. Kasi pag over yung kanyang mga sanga at bunga, hindi din magkakaroon ng good quality na bunga yung mga pananim. Tulong at opportunity na dumating sa akin pag uwi ko galing sa Japan is yung 150,000 grant capital sa amin pang start-up na gawin kung ano yung aming natutunan doon sa Japan. And then yun yung ginawa kong project is cow and then vegetable. Kasi inisip ko yung ginagamit ng host family ko sa Japan is cow manure, and then ang vegetable, yun na naman yung pang-start capital ko para mabuo yung aking pangarap na magkaroon ng learning site. And then yun, pag-uwi ko, yung pera na naipon ko doon, and then dinagdag yung 150,000, yun yung ginawa kong puhunan para magkaroon ng learning site for agriculture sa aking farm. And then pagdating ng 2 taon, nabuo ko yung aking pangarap na magkaroon ng learning site for agriculture sa aking farm. Yung mga challenges, yung minsan yung sasabihan ka na yung parang hindi mo kaya, pero yun yung ginagawa kong parang magpursige sa akin na kaya ko tong gawin kahit sa sariling sikap lang, kahit walang pera, pero sabi ko gusto kong ipakita sa tao na walang imposible basta tayo magsikap at mangarap. Hinahanap ko kung saan ako na-failure, kung saan ako nagkamali, and then doon itatama ko na yon at para hindi na ako ma-failure sa aking gustong abutin. Maraming pumupunta na dito, nagtanong-tanong sila, nagpapaturo kung ano yung mga teknik sa pagtanim ng mga gulay, pag-alaga ng mga hayop, at sa kung ano yung mga gamot na ina-apply ko dito sa farm. And then yun, tinuturo ko naman sa kanila. And then sa mga kabataan, pumupunta sila dito every Sabado or Linggo, depende sa schedule namin. Dito bumubuo kami ng training dito, nag-chika-chika kung ano yung gusto nilang gawing project sa kanila. Yung plan ko at yung plan ng aming pamilya is gusto kong magkaroon ng dairy farm dito kasi nakikita ko yung malaking opportunity sa pagkakalabaw. Sabi ko sa kanila papa na gusto kong magkaroon ng dairy farm dito at gusto kong may bagay din sa kapwa ko mga may kalabaw na magbuo kami ng association dito ng kalabaw, and then mag-deliver kami ng gatas doon sa PCC USM. Nagpapasalamat ako sa Office of the Municipal Agriculturist of Matalam, Province of Cotabato, sa Mayor ng Matalam, Mayor Oscar M. Valdivieso, Vice Mayor Raprap Rafael, sa buong konsilor ng Matalam, sa aming Gobernur Emilio Lala Talinio Mendoza, sa OPAG staff, and sa ATI RTC 12, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. And then sa aking provincial coordinator, Ma'am Judy Gomez, thank you so much. Sa ATI Central Office, maraming salamat po sa inyong lahat. JAIC, Japan Agricultural Exchange Council, thank you so much sa inyo. Malaking tulong yung ibinigay nyo sa amin na training sa Japan. Then sa
aking mga kaibigan and mga sa family, thank you so much. Mensahe ko lang sa mga kabataan, mga Puritzer na katulad ko, walang imposible sa ating mga kabataan na maabot ang ating mga pangarap. Dahil ako nga, walang-wala kami dating yung sugarol o nalihis na ng mandas, pero walang imposible dahil pag may plano tayo na magkaroon, pag gusto nating gawin, ibibigay yan ng ating Panginoon sa atin pag magpursige tayo kung ano yung ating goal na gustong gawin.